Dito po may tilapia tayo nilagay dito. Mga ilang hits lang to. Isang sandok lang to doon sa kabila. Sinigpaw na natin gamit yung net natin. At subukan natin na palakihin yung mga tilapia natin dito. Hindi po marami yung nilagay natin para mabilis lang lumaki. Dati may mga asula dito, pero pag yung pa natin lagyan natin ng asula, hindi mabuhay yung asula kasi kainin lang nila. Kaya pag tinan po natin, oh, kahit isang asula wala natira. Kinain po nila lahat. Hindi katulad dito sa kabila na wala tayong isda na nilagay. Maraming asula. Maraming mga palaka, oh, mga maliliit. Dito po, oh, marami pa rin tilapia mga kaprobinsya. May mga koi pa dito na natira, oh. Kahit mga mamurahing feeds lang yung pinakain natin sa kanila, mabilis naman silang lumaki. Pakainin natin sila palagi para may pang-ulam kami dito. At tingnan nyo po, oh, napakarami na po mga maliliit na tilapia dito. Mula na nahuli natin yung eel. May nagtatanong po sa atin kung nasaan na yung crayfish natin. Wala na tayong balita sa ating mga crayfish dito mga kaprobinsya. Nung nilagay natin sila dito, nung nilipat natin, hindi po natin alam na andito po nakapunta yung eel natin na nilagaan natin dati. So marami nagsabi na yung mga crayfish, isa sa mga paboritong pagkain ng eel or mais. So ngayon, wala na kaming balita sa ating mga crayfish na nilagay dito. Patingin po natin, kinain na po sila sa eel na nakapunta dito. Dito po yung mga tilapia natin. Mula na palagi natin silang pinapakain. At mula nang malakas na yung supply ng ating tubig, mabilis din silang lumaki. Palagi po tayo nagbawas dito sa ating mga tilapia. Ilagay sa kabilang pan. At doon po natin pinalaki ng gusto. Yan. Yun po. Pag may mga alaga tayo mga kaprobinsya, parang maalulod tayo habang nagpapakain sa kanila. At yung baka natin na dumalaga mga kaprobinsya, oh, sa mga una po nating video, siya po ay nilagnat or nakasakit siya. So pinainom natin agad ng gamot. Pinainom natin ng honey. Pinahira ng suka yung katawan niya. At nabahala po tayo sa kanya. Kasi siya po ay nakasana. Baka makunan yung ating baka. Nung una po, pinag-isipan natin na ibinta natin agad. Pero obserbahan muna natin. Pag hindi lang siya makunan mga kaprobinsya, alagaan lang natin siya dito. Hanggang manganak siya. At sana po siya ay buntis. Kahapon po, nakabinta tayo ng isang baka. Pero hindi na natin pinuntahan kasi napakalayo na po. Doon sa bundok. Yung pinaalagaan natin sa ating tiyahin. Yung nanay ni pare yung nag-alaga. At nakunan po yung baka na yon kasi babae yon. At parang na-discourage sila na alagaan pa nila. Kasi paramihin sana namin, pero nang may mga dugo na lumabas sa ari ng baka, so naisipan na nila na ibenta yung baka natin na inalagaan nila. Sabi nila nakunan daw, so pumayag tayo na ibenta. At nabinta po namin sa halaga na 25,000 kasi babae, tapos medyo native lang, pero okay naman mga kaprobinsya kasi yung kapital natin doon nasa 14,000 lang or 14,000. At naibenta namin sa halaga na 25,000. So may 11,000 kami na hatiin. Bawat isa sa amin may take 5,500 kami. Yan. So hindi na tayo lugi dyan sa ganyan ng kadali. Kasi napakadali lang mga kaprobinsya. Mga ilang buwan lang siguro. Nasa mga 6 lang siguro or 7.
Tapos nakasana sana yung baka na yon. Pero na-discourage po yung nag-alaga, yung tiyahin natin. Kasi nakunan yung baka na inalagaan nila. So ibininta po nila, pinapuntahan lang natin ng komprador doon. Yung komprador lang ang pumunta doon sa bundok. So kahit hindi ko po nakita, pumayag lang ako kasi yung baka natin hindi naman tayo lugi. Pero okay na po tayo dyan kasi yung nag-alaga may share siya na 5,500 at ako naman may share din na 5,500. Nasubukan po natin dati mga kaprobinsya na dumaan sa sakit yung baka natin na si Bika. Hindi siya makatayo, doon pa siya sa Iriawan. Pinainom din natin ng gamot hanggang gumaling siya. Ang nangyari po sa kanya, ulit-ulit na po siya na naglandi at saka hindi siya nabuntis. So wala kami ibang choice, ibinta. Kaya yung mga baka natin dito na babae, inobserbahan natin. Baka ganun din yung mangyari sa ating dumalaga na baka. Pero pag hindi siya nakunan mga kaprobinsya at siya ay buntis, alagaan lang natin siya dito kasi hindi naman siya masyadong native. Medyo upgraded na po yung baka natin na nabili na galing sa Panyabunan. Dati po medyo magandang klase na to dito sa amin na hindi pa dumating yung mga baka natin na galing sa Batangas. Si Bitas hindi na siya masyadong matapang mga kaprobinsya. Hindi na siya nanuwag agad pag lapitan natin. At yung dalawa, si Kongkong, nung palagi nakawala si Kongkong mga kaprobinsya, tapos palagi nasaktan yung ilong niya, minsan parang mailap siya, lalo na nang pinalaguan natin dito. Pag pumasok tayo sa loob, parang matakot sila sa atin. Yan. Hindi na natin sila nilagyan ng tali kasi nguyain nila yung tali nila hanggang maputol. Yung mga baka natin dito na lalaki, palaki natin sila dito, patagalin natin para bumigat. Pag kilo yung pagbasihan natin sa ating mga alaga mga kaprobinsya, pag ibenta natin, mabigat siya pag nasa husong edad na. Yan po ang sabi nila, na habang tumanda na yung baka, naging mabigat yung timbang. Wow. Hindi muna natin sila pinalabas dito. Si Pakbones. Kumusta Pakbones? Siya po ay native lang. At sa mga napapansin po natin mga kaprobinsya, napakadali maglandi yung mga native na babae compare sa mga medyo hybrid. Katulad dyan sa ating numalaga nang nabili natin siya, mga ilang buwan pa lang nang inalagaan natin siya dito, naglandi siya agad. Pero yung mga baka natin na galing sa Batangas, kahit mga malalaki na yung katawan nila, hindi pa sila naglandi. At si Jin hello Jin. Wow. Yung mga baboy natin dito pinalagyan natin ng tali para masanay sila. Ito po palagi namin inusulbahan, baka maglandi sila ulit. Ito yung isa dito. Yeah, just enjoy ada dapat ito. Oh, dia pwede. Ito yung ating barako. Lagyan din natin tali para masanay po sila. Masanay na may tali. At pwede natin siyang palabasin. Sana po mabuntis yung mga baboy natin dito. Lumbang siya
bigyan natin ng madidiagwa yung mga baboy natin para hindi lang kainin yung tali nila. Instead na yung tali yung pagdiskitahan nila, yung madidiagwa. Kasi yung mga baboy na nasa kulungan, pag may makita sila na pwedeng ngat-ngatin or kagatin nila. Yung dalawa nating inahin, wala naman silang problema kasi sanay naman sila sa tali. Itusok lang natin dito yung mga sanga natin madadiagwa na nakuha ng dahon. Sa mga nakarang araw po, nabahala po tayo sa sanga nating kambing na si Ibana. Kasi hindi siya kumakain, tapos parang hiningal. Kaya pala naglibor siya mga kaprobinsya at nanganak po siya. Ang problema lang, kulang sa araw yung anak niya. Hindi makatayo. Hindi siya umabot ng 150 days. Medyo perwisyo ng konti. Kasi kailangan pa nating buhatin yung mga anak niya para makadidi or patayuin. Pero at least okay lang siya. Nakaranas po tayo ng ganyan dati doon sa Ayungon. Nung kulang sa araw yung pagbubuntis niya sa bata ba premature. Yan po yung iba nating kambing umakyat na sa kubo natin. Yan po ang isa sa mga dahilan kung bakit natin ibininta yung isa nating lalaking kambing, kasi baka makasahan niya or magpakasa sa kanya yung mga kambing natin na andito, mga kadugo po niya yung mga kambing na yan. At yung balak natin si George po yung pakasan natin sa mga kambing natin dito na dumalaga. Yan po mga kaprobinsya, harapan sa pagtayo, op yan. So pag magpadidi kami sa kanila, kailangan namin buhatin. Yung isa nakatayo na, op yeah, op parang hubog. Ang haba na kanilang mga paa mga kaprobinsya. Yung isa yung malaki, lalaki. Ito yung maliit, babae yan. So kailangan ng trabaho para mapadili natin sila. Gusto mo daw?
Busog. Oh, op, ah! Sana po mabuhay lang sila mga kaprobinsya. Yung isa makatayo na. Kahit mag-isa lang. Sulo ka ah. Tidog ko na ba eh? Mahaba yung mga paa nila oh. Kana, sige. Tikang. Sige. Op. Op. Dahil gatas yung mga inahan. Op, op, op. Op. Hanap isa ng didi oh. Op. Uyog mo daw. Yung isa mga kaprobinsya, yung babae makatayo lang siya lang mag-isa. Yung lalaki lang hindi siya makatayo na siya lang mag-isa. Ito po si Dayan oh, malapit na dito mga anak. At yung isa nating Anglo na blackhead, malapit na din yan. Si Bana po yung nagmamadali na mga anak. Instead na sabay-sabay lang sila, punan siya ng anak. At yan oh, malaki na ba yung siya niya. Nasa mga 3 o 4 pa yung mga buntis dito. Ito yung kapuna din na kambing oh. Mukhang para pangkatay lang daw. Hindi na natin ito ibinta. Wala naman itong problema kasi hindi naman ito makakasta. Yun lang po ang ating gagawin dito. Pag may mga maliliit tayo na mga lalaking kambing na sa tingin natin medyo native yung kulay, ikapuno natin, i-castret lang. Pag nahulog yan, wala na yan, waste na yan, hindi na yan kainin. Kare. Oops. Hindi budget lang da. Na maruti mo na, tina. Para hindi masayang, hawakan natin na. Subuan ko kayo. Diha. Yan yung matigas ah. Sa ginuta po na. Pero nung una po nang wala tayong mga napir rito, pati ito, kainin nila to. Pero ngayon nasagana tayo sa mga napir, ayaw na lang kainin yung mga matitigas. Yan po yung kinatatakutan dito mga kaprobinsya. Pati yung blackhead natin. Takot siya kay
na yan. Pag may mahulog, hindi na nila kainin. Oh. Up. Naaliw lang po ako mga kaprobinsya sa ating mga alaga. Nag-agawan sa napier natin. Okay. Okay. Ito yung kamay ko. Nagagat. May isa dito mga kaprobinsya, oh. Mukhang malapit na dito mga anak. Oh. Amoy lang. Kadalasan po yung mga kambing natin, ganyan yung kulay, oh. Yan, may puti sa likuran. Painted white. Siguro, yun po ang lahi ni Turo natin dati. Kasi yung mga kambing na yan, lahi po yan sa ating pinakaunang kambing dito. Anak po yan ni Turo. Yan, oh. At yung anak ni Ibana ngayon, yan din yung kulay ng isa. Meron pa doon, oh. Puro sila mga painted. Marunong magbalat ng bayabas. Sige anak, tagad. Ganaan si Ilba. Oh. Uy, malapit na kawala si Goy Goy. Kailangan to i-repair, oh. Grabe si Goy Goy mga kaprobinsya, oh. Ingat-ingat niya yung kulungan niya, sinira niya para makalabas siya, oh. Malapit na malapit, oh. At may lakas niya. Oh, tingnan niyo po, oh. Oh. Hindi magtagal, kawala yan. Goy. Ang gagawin natin dito, bakal yung ilagay dito. Bakal. Para hindi niya mangat-ngat.
Ang kamot ko eh. Kami ka guys. Ubusin mo muna yan. Pati ka si Rokad biscuit. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Bihon, pinulang baboy, kanin. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Hikap, usa hikap. Sa ujiya pa saya kuan. Kami tu. Apa sih itu sampai itu lagi ada logonya. Ini apa itu? Yang pas bitane mo. Kaya Nalaran ang ka bawo ah. Pas ini mare ako. Nah, dito tayo magkano kung tayo sa dapat tu pre. Hoy, are, bulldozer oh. Betul. Dung. Oi. Oh, ada dong. Adong. Hah? Dong. Apakah nggak perlu ada pre? Nggak perlu pre. Ini asam tulur ini roh. Harus lagkap. Tuh penulannya. Oke, kabar kulit kah? Wala kay bulay ng kuwaris. Sa pijuding lisan. Yung kita banget pa dulu ini mo. Daw sa pijuding ra. Tapura mo ka. Ilan siya. Kung ito nga, gini masawa ko sa akin. Arelat siya niya bulukaton to kay Uy. Pikin lagi pre kay din siya kaabag ito. Tawon. Ako yung watak ko god, yan siya ba. Kasawat siya. Sige, tumutulong mo sa eskwela ng polian ka. Ako mas ganun ta kay bakasyon. Kung doon mo gapundo-pundo dito. Akong na niya kay nawili ko doon. Pila ka buk manok niya ang kay unog na ko ya kamo. Ihaw na. Kung hotdog ihaw na pwede naman. Huwag mo naglad ka pre. Ihaw na na. Pre, kiduha mo dito. Ay, hay 2 kilos ka. Kadlaw. Ade noon kay gamay magkaon niya. Pre na ko. Ako nagkakaambre. Ako ito ko kaon. Gamay kaon niya. Kilo ko nga pre kada adlaw.
Madahan. Nya kanang konsumo nga mawala na di gid pwede. Nagyog mismo kalabaw buhay na gani mayroon. Anlay na maginang pagkuha ug wala na. Oh. Nasa? Busog. Busog. Usun niaga ko sa motor. Kana module. May pamana atong wala pa face. Oh. Pero kan face to face na. Mm. Di na pwede module. Oh. Gaba ba ang grupo? Hindi na bro. Gamador. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout Guya family from Gihulngan, Negros Oriental. Greetings from Jojo in Victoria, British Columbia, Canada. Shoutout kay Mario Alumag from Milan, Italy. Shoutout Flair Mix Vlog. Shoutout din na Mrs. Bernadette Tamayo, Joel Janice James from Manila, Mexico. Shoutout kay Stephen James Cervelion from New Zealand. Shoutout kay Ariel Kabutin. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.